Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino. Saan mang sulok na mundo itong Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Ito, pag-usapan natin mga Kabirada itong interview kay President Bongbong Marcos dyan sa Cebu na ewan ko kung anong pinagsasabi nitong ng tao ito. Ewan ko kung ano bang laman ng kote nito. Okay, simulan na natin ang kanyang video. Sir, on budget lang po, sir. Yes. May we have your reaction dun sa final lang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, that um, I've done some of the filing, the complaint. Well, the Soljan, of course, will be the ones who will argue for the. Bakit kaya itong si Bongbong Marcos parang di ba ito sanay mag reporting sa kanyang pag-aaral? Parang hindi sanay makipag-usap ng tao. Ewan ko ba kung bakit ito nangyari sa atin. Binigyan tayo ng presidenteng ganito. The government, and he tells me, Soljan Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. It will, I don't know why they bothered to file that because. Bothered ba yan ng pagpapile? Oh. Hindi bothered yan sa mga kay President Duterte, kay Congressman Ongab at kay Attorney Vic Rodriguez. Dahil sila may pagmamahal sa bayan. Oh. Kaya nila ginagawa ito para kung mabigyan ng pagkakataon at magiging invalid talaga itong budget ng 2025, may time tayong maayos ang kung ano man ang ginawang pagtuli dyan sa budget na yan. Dahil kung ituloy natin at ganyan ang klaseng budget na yan, walang klaro kung saan papunta at maraming insertion, mas mabuti pang hindi na lang yan ituloy. At ulitin ng Kongreso at itama ang anumang pagkakamali. Dahil kung ituloy yan, napakasayang. Baka mapunta pa yan sa bulsa ng mga kulukoy. Ano bang masama sa ginawa nila? Sir, dapat magpasalamat pa nga kayo na may malasakit, may nagmalasakit dyan sa pira ba? Pera ng taong bayan. Pasensya na, Bisaya tayo eh. Hindi, pera. Buti pa itong si Attorney Vic Rodriguez at si Kung Ongab ay may malasakit sa pundo. At pera na galing sa pawis ng bawat Pilipino. Bakit kayo galit? Bakit? Dapat magpasalamat kayo na may mga taong ganyan. Dahil ba yan ang gusto mo, sir? At budget na yan ay talagang alam mo na. At pinag-usapan nyo talaga kung anong at ganyan talaga ang figure. Hindi ko sinasabing totoo. Ito ay opinion lamang po. Baka alam mo talaga yan. Baka alam mo talaga, sir. Bakit ka galit? Kung hindi matuloy yung budget na yan, so what?
'Di ba mayroon man tayong batas na kung may mangyari man sa may mga gusot man sa mga budget at hindi matutuloy, yung nakaraang budget ng nakaraang taon, yun ang gagamitin. Yun na lang ang gawing basihan. Mas mabuti pa yun kaysa masayang ang pera ng taong bayan at mapunta sa mga kung saan-saang politiko. Lalong-lalo na ngayon na talagang gusto nilang gamitin ang pera na yan dahil mag-eleksyon. Di ba? Bakit ba? Kung hindi yan matuloy, ano bang mangyari? May pera man, may pera. Ano bang problema kung yung dating budget na lang ang ating gawing basihan? Yun lang ang pagbabasihan natin. Okay lang yun. Kaysa mapustro yung budget ng 2025 pero mapunta sa mga nako po. Alalahanin ninyo, mga kababayan, may eleksyon. At bakit sobra-sobra ang kanilang mga dagdag dyan sa mga budget na yan? Saan ba gagamitin? Ha? Okay, tuloy natin. Napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. Bakit? Ikaw na lang kaya makipag-argue dyan. Total, nandyan ka naman. In-interview ka na. Bakit ipapasa mo pa kaya Minardo Guevara? Ha? Ano ba ang gusto mo, sir? Yung maganda lang ang sitwasyon? Yung gusto mo lang ang interview ay smooth? Yung walang issue? Pero pag may issue na, hindi mo na kaya, ipapasa mo na sa ibang tao. Dahil ayaw mong, hindi ka marunong makipag-argue. Marunong ka lang mag-English, sir. Pero sa talino, I don't think so. We'll let the Soldier make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Your case is strong? Ano bang strong doon? Wala nga. May blanco nga. Inamin na nga ni Kimbulokoy eh. Kimbulok. Si Kimbulok ba? Kimbulokot. Inamin na rin ni sino pa bang umaamin? Marami na, 'di ba? Yung reporter doon sa anong istasyon ba 'yon? Yung si kalimutan ko tuloy. Yung reporter na si Kadapi o basta. Meron tayong video niyan. Na inaamin nila na nakakuha sila ng kopya, kagaya ng kopya na hawak ni Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab. Inaamin nila nakakuha sila ng kopya na parang katulad talaga sa papel na may mga blanco talaga. Diba? Napakarami nang umamin na may blanco talaga. Nasa balita yan. Nasa napakarami yan sa social media. At konti lang doon sa mainstream media. Sa bayarang media. Tingnan mo itong si presidente natin, mahal nating Pangulo. Napaka-stress. Kulubot-kulubot na ang mga mukha. Puro kanto na yung pagmumukha nito. Hindi na bilog. Puro kanto. Kawawa naman itong taong ito. Ibigay mo na kay President Vice yung posisyon mo kung ayaw mo na, sir. Sige, tuloy ka. Case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court. Meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. Ha?
Biro ba yan, sir? Shutdown? As in, patay talaga. Shutdown eh. When you say shutdown, ni isa, walang mag-exist. Walang tatayo na. Ika nga, patay lahat. Pati ba ang opisina mo, sir? Dahil pag shutdown mo ang gobyerno, your office is the highest office of the land. Government office yan. When you say shutdown the government, sali ang office of the president. At kung mangyari yon, shutdown mo na, hindi ka na presidente. Wala eh. Shutdown. Kung i-shutdown mo lang naman, sir, kung ganun ang desisyon mo, ibigay mo na lang kay Vice President. Para naman yun lang ang silbi mo. Baka magiging bayani ka pa sa gagawin mong yan. Kasi shutdown ang sinasabi mo eh. Hindi yan biro. From the president to the lowest office in this land, wala. Wala ng barangay, wala ng munisipyo, walang pulis, wala ng NIA, wala ng DepEd. Shutdown eh. Wala ng guro, wala nang magturo kasi shutdown. Sino pang magtrabaho? Wala ang sweldo. Sino magsisweldo? Wala ng gobyerno. Wala ng gobernador. Wala nang opisina talaga ni Isada kasi shutdown. At hindi ka na presidente. Naku sir, napakagulo nga kung mangyari yan. Kasi wala nang batas. Wala nang judge, wala na lahat. Mangyayari na ang mangyayari. Rape doon, patay dito. Sino ang huhuli? Walang pulis. Walang magsusweldo sa pulis. Walang nag-manage sa pulis. Walang nag-supervise ng pulis. Kasi shutdown. Walang presidente. Ibig mo sabihin, pag i-shutdown mo yan, ikaw lang ang mag-isang... Ikaw na lang... Nako, hindi pwede yan. Ikaw, presidente ka pa rin kung i-shutdown mo ang gobyerno. Hindi. Ito mga kababayan, sinasabi natin dito kung ano ang mangyayari at posibleng mangyayari. At hindi malayo na mangyari. Dahil shutdown eh. Di ba? No, I will shut down everything. Di ba yun ang sabi niya? Wala sa batas yan, sir. Ang sabi ng aking kaibigang abogado, wala sa batas yang shutdown ang gobyerno. Sino ang mag-shutdown? Presidente. Ang power mo, sir, mag-martial law lang, hindi mag-shutdown. O wala kang karapatan na mag-shutdown. Napakagulo kung gagawin mo yan. Ano na ang yung mga trabahante ng gobyerno? From Vice President down to the lowest level of the government office, di ba? Papayag ba kaya ang mga sundalo na wala na silang trabaho? Papayag kaya ang mga pulis na wala na silang trabaho? Yang mga congressman? Lalo na. Wala na silang pangbigay sa kanilang mga kabit. Bakit sir? Ano ba ito? Nananakot ka ba? Sinong tinatakot mo? Yung Korte Suprema? Para hindi paboran ang pag-invalid ng 2025 budget? At gusto mo matakot sila para ituloy ang pinirmahan mong GAA? Bakit? Pag hindi ba yan natuloy ang GAA, may masakit mas katawan mo? Talagang alam mo, hindi
Ito'y opinion lamang, ha? Baka alam mo talaga itong mga pangyayaring ito. At nagagalit ka na hindi matuloy. Dapat magpasalamat ka nga eh. Dahil may nakasilip na may ginagawang kalokohan sa budget. Dapat na sasabihin mo, naku, buti na lang may nagmalasakit ang ating dating pangulo at si Congressman Ungab. Salamat po sir sa inyo. At nakita ninyo, bilib na bilib talaga ako sa inyo. Naku, salamat talaga. Dahil kung natuloy ito, naku, napakalaking dagok ito, napaka-apektado ang mga Pilipino. At malulubog tayo sa utang kung ganoon ang mangyari. Nasalamat talaga, Mr. Ex-President Duterte. Sana ganoon ang sinasabi mo dyan. Dapat dyan ang sasabihin mo. Hindi yung galit ka. Tapos, sinabi mo pa na pang-destabilize yung ginagawa nila Duterte. Destabilize ba? Ang totoong destabilize, yung ginagawa ng kalukuhan ng budget. Bakit hindi ma-stabilize? Mauubusan tayo ng pera. Tataob ang ating bansa. Wala tayong panggastos. Ang mga kawatan, aalis na sa bansa. Dala-dala ang mga pera natin. Nakuha nyo ba, mga kabirada? Tuloy. I guess that's what they want. They want the government to cease working. Oh. Saan kaya nakukuha nito na iniisip niyang ganyan? Yun ba ang gusto ni Dr. Vic? Sa tingin mo? Yun ang gusto ni Ungab at ni Duterte? Na mag-stop working ang government? Anong mapala nila? Ha? Sinabi, kada na lang, pag may mga isyu, ang sasabihin, ito ay destabilization para tataob ang gobyerno ang aking administrasyon. Kailan, di ba? Bawat may mga pagpupuna sa gobyernong ito, sasabihin ka agad, destabilisasyon. Ano ka ba, Mr. President? Wala ka na sa hulog talaga. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Kurug pang ulo. Galaw, ang napakagalaw ng pagmumukha nitong si Bongbong. Mr. Mahal na Presidente. Magalaw talaga yung pagmumukha niya, pag salita. Parang hindi mo madakip at kapag nahawakan mo yung pagmukha, tamparusin. Ang sarap tamparusin. Do you have plans, sir, to meet the President Trump? Ano? That? Do you have plans to Right. meet Trump, yes. Yes. amidst the possibility that US will Okay, pinag-usapan na nila ang China. Kayo mga kababayan, mga kabirada, anong masasabi ninyo dito sa sinasabi niyang kapag hindi daw kinatigan ang budget na ginawa nila, na pinirmahan niya, shutdown ang gobyerno. Papayag ba kayong i-shutdown ang gobyerno? Ang lahat ng mga opisina? Post, comment below. Maraming salamat.